tanging Diyos lang ang nakakaalam kung saan ka effective, saan ka magagamit, at saan ka mag-e-excel o saan ka mag-i-enjoy. We cannot separate service and joy. We cannot separate our talents, our giftedness, and joy. Hindi pwede. Kasi kung gagawa ka ng isang tungkulin, isang paglilingkod, isang ministry, na wala yung kagalakan mo, mapapagod ka lang na mapapagod. Hindi ka magi-enjoy, hindi ka makakapagpasalamat sa Diyos. Sa halip, puro ka reklamo. Ang husay-husay mo nga, reklamador ka naman, hindi ka nag-enjoy. Pero kung ang ginagawa mo ay nandoon ka sa tamang settling mo, tamang place na pinaglagyan sa iyo ng Panginoon, plus masaya ka, makikita mo, kahit pinipersecute ka, hindi mo nararamdaman yung distraction kasi nag-i-enjoy ka. Kapag nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo, hindi mo napapansin ang mga distraction kasi nag-i-enjoy ka. Bakit? Alam niyo kung sikreto nun? Kasi nasa tamang pinaglagyan ka. Amen. Tanong, ba't ganun? May talent naman ako, may time naman ako. Nagsasakripisyo naman ako, pero bakit hindi maganda ang resulta? Tanong, baka mali ang pinaglagyan sa'yo. Dapat hindi tayo ang pinipili ng pinaglalagyan natin, dapat ang Diyos. Kasi pag ikaw ang pumili ng pinaglalagyan mo, unang-una mo nga hanapin doon, concern mo, comfort zone. Ay, gusto ko dun sa kitchen kasi nandun yung mga pagkain. Gusto ko dun sa ministry na yun. Di ba? Ay, gusto ko yung sa gano'n. Why? Kasi sarap kumanta. Malalaman ninyo kung magiging blessing ka doon sa pagpinalalagyan mo. Remember, the word appointed means to settle, to place, or ang ibig sabihin niyan is intended. Kapag mali ang intention, pinaglagyan, pinagpwestuhan, dahil ikaw ang pumili, hindi ka magiging blessed. Pero kapag kung saan ka gumagawa para sa gawain ng Diyos na sumasaya ka, mga kapatid, kahit maraming naiinggit sa'yo, hindi ka madidistract kasi tama ang pwesto mo, tama ang pinaglagyan. That's the word appointed. Diyos dapat ang gumagawa nun, hindi tayo. Dapat magkaroon ka lang ng sinseridad. Pag alam mo, nabibigatan ka sa kinalalagyan mo, kinapupwestuhan mo, kahit gifted ka, devoted ka, kahit nagsasakripisyo ka at maaga ka gumising, be sincere. Brad, wala naman kasing problema sa yung dedication ko, time ko, yung sipat ko, yung talent ko, gift ko. Pero hindi ako din masaya. Huwag mo yung pilitin ng pilitin ang isang kinalalagyan na gustong-gusto at paborito ninyo, pero nag-i-struggle kayo. Dapat gumawa kayo na nag-bloom kayo, yung habang gumagawa ka, gumaganda ka. Hindi yung gawa ka ng gawa na kasi mangot ka. Nakikita ka nila pumapangit ka. Bakit kung kailan ka naglingkod saka pumangit? Mali, di ba? Dapat kung kailan ka naglingkod, gumaganda yung aura mo. Ang paglilingkod dapat nagpapaganda sa atin, hindi yung naglingkod dyan saka naman tumanda. Gusto ko Mariosep, sa dami ng mga cosmetic ngayon, hindi na nagpapagaganda, nasa sayo na lang yan. Eh di lalo na kung naglilingkod ka kay Lord. Yung iba nga, hindi naglilingkod kay Lord, dinadaan na lang sa cosmetic. Eh di lalo na kung naglilingkod ka kay Lord, tapos may cosmetic ka pa. Yun ang ibig mong sabihin, mga kapatid. Hanapin ninyo, maging sincero kayo at hanapin ninyo kung saan kayo mag-bloom. Saan kayo mag-excel. Huwag niyong pilitin at pagtitiisan na dyan na lang kayo sa kinalalagyan ninyo na hindi kayo masaya. Hanapin ninyo. Hindi kaya gusto ng Diyos naglilingkod ka, hindi ka masaya. Hanapin mo. O, di ba? Minsan may lumalapit sa akin nag-a-advise, humingi ng advice ng mga preacher, ng mga bagong preacher. Na yung iba matatagal na pero hindi daw sila masaya.
Eh, tinatapat ko sila. Sabi ko, baka hindi preaching ang tawag sa iyo ng Panginoon. Eh, kamusta naman yung pag nag-mission ka, nagpe-preach ka? Oh, ano ka, paano ka ba mag-preach? Imbalsamador ka ba? Kasi kung nagpe-preach ka na parang imbalsamador ka, di yung mga tender mo parang patayin. Wala silang makulot. Baka hindi ka dun sa preaching. Hanapin mo, humanap ka ng pwesto na sasaya ka, nag-i-enjoy ka, nag-bloom ka dun. O, yun ang ibig sabihin nun. Now, let me go on again. The word go, sabi dyan ha, I choose you and appointed you to go and produce fruit. The word go and produce, these are mga salita ito na verbs. Pag sinabing verbs sa grammar verbs is an action word. Salita na kumikilos, gumagalaw. Ibig sabihin, passive. No? Active pala mga kapatid. Yun pong ibig sabihin yan. Sabi ni Jesus, now I appointed you, nilagay kita, isinetel kita, pinorm kita, nilagay kita dyan, to go and produce fruits. Ayun ang pagkasabi dyan, di ba? Para ikaw ay humayo at mamunga. So, ibig sabihin, being a friend of Jesus, being a follower of Jesus, ayaw ni Jesus na stagnant ka. Kailangan mong gumawa, kumilos, o umabante. Gusto ni Jesus, gumagalaw ka, kumikilos ka, nag-re-evolve ka, nag-expand ka. Yun ang ibig sabihin niyang go, the word go, and produce. Mga kapatid, ibig sabihin, God did not choose us to sit in a church, hindi ka tinawag ng Diyos para magbutas ng bangko. Hindi ka tinawag ng Diyos para magpainit dyan sa pwesto na yan. Imagine, sige, lagi kang present, lagi kang active. Pero hanggang doon lang yung pagiging present and active mo. Rich friends, humayo ka, mag-share ka, magbahagi ka. Yung makakuha at makakita ka lang ng mga taong mapapasahan mo ng kung paano ka pinatch ni Lord, paano mo narating ito, pinakamas maganda nga dyan na pag aalis ka sa pwesto at pinaglalagyan mo na makakapag-share ka yung mga taong may problema tapos isi-share mo yung naging problema mo, yung mabigat na problema, paano mo nalusutan, paano mo nalagpasan, tapos pinagpala ka. Ang sarap nun, hindi lang pera, hindi lang material. Amen. Go out from your comfort zone. Go, sabi ni Jesus, I appointed you to go. Huwag lang doon sa ating kinalalagyan kasi malilimitahan ka doon mga kapatid. Alam niyo ba ang pinaka gustong-gusto ni Satan sa mga Kristiyano? Yung nandiyan ka lang lagi sa pwesto mo, yan, gustong-gusto ko. Kasi alam niyo si Satan, kinakabahan siya sa sandaling umaalis ka sa pwesto mo, sa comfort zone mo. Ilalagay ka muna ng Diyos, I appointed you to settle you, to form you. Ilalagay ka muna ng Diyos to place you because yan ang kalooban plano ng Diyos. Pero pagkatapos kang binibless ng Diyos sa pwestong pinaglalagyan sa iyo ng Diyos, ang gusto naman ng Diyos, aalis ka rin. Hindi ka rin mananatili sa pwesto mo na doon ka binibless. Lalabas ka doon at saka mo ngayon i-share. Go, the word go. Do not sit around. Do not stay. Do not be stagnant. You have to lumabas ka sa shell mo. Lumabas ka sa labas ka. Find another people na nangangailangan ng encouragement. Yun ang ibig sabihin niyan. A friend of Jesus, hindi natutuwa si Jesus bilang kaibigan kanya, nandiyan ka lang laging nagtatago sa shell mo. You have to go out. You have to face the world. You have to face challenges. And then, produce. Mga kapatid, nakikita niyo po yung salitang produce? Produce. Pag sinabing produce, there is a job to be done in His kingdom. Marami tayong pwedeng gawin trabaho magagawa sa kaharian ng Panginoon. Hindi naman
mahirap ang maglingkod at gagawin eh. Kung minsan kasi tayo, ganito tayo eh, naghihintay tayo, nabibigyan tayo ng task. Kung minsan, kung hindi tayo binibigyan ng task, ikaw na ngayon ang lumapit at humingi. Meron ba kayong ipagagawa? Ano bang kailangan sa gawain ng Panginoon? Ano bang pwedeng maitulong ko sa gawain ng Panginoon? Yun ang ibig sabihin ni Jesus sa produce. Di ba? Yun ang gusto niyang ipakita ang produce. God did not choose us to sit around or doing nothing but to do. There is a job to be done in His kingdom. Ang dami. Minsan nga na ikakainsulto. Buti pa yung mga taong nasa labas hindi kilala sa Jesus. Ang sisipag, no? Talaga namang ang sisipag nila. Bakit kung kailan ka naging kaibigan ni Jesus? Saka ka naman yung dipukpok, yung dipush, ipupush pa. Ang mga Kristiyano dapat meron yung initiative. Pag may pagkukusa. Kung alam mo na nadarama mo yun ang kulang sa gawain, do it. Baka ikaw ang instrumento ng Diyos. Huwag mong tiisin. Habang naghihirap ang gawain ng Diyos, ikaw naman nakokonsensya lang. Bakit? Nararamdaman mo nag-instrumento ka ng gustong gawin ng Diyos. Ayaw mo namang gawin. Bakit? Napakaraming gawain na pwedeng gawin sa gawain ng Diyos. Do it. Pag nagawa mo yon, sasaya ka. Pero hanggang di mo nagagawa yun, pag natutulog ka, balik sa konsensya mo, Lord, sorry po, hindi ko nagawa. Ayun. There is a job to be done in His kingdom. The job is to bring forth fruit. Nag-i-enjoy ba kayo sa isang friendship na stagnant? Yung friendship na boring, wala na kayong routine, kundi ganun. Palagay ko, pag nagkasawaan kayo, hahanap kayo ng ibang kaibigan ulit. Bakit? Ang Diyos hindi natutuwa, nalulugod sa isang stagnant relationship or surface relationship. Ang gusto niya, habang tumatagal ka sa Kanya, lumalalim ka sa Kanya at nagbubunga ka, nakikitaan ka ng bunga. The job is to bring forth fruit. Ang the word produce means to bring into being. To bring into being. Nagdadala ka ng isang buhay. Di ba? Ibig sabihin, nagpo-produce ka para magkaroon pa ng isang buhay. We are to bring into being in this world. Bilang kaibigan ni Jesus, dapat nagdadala ka ng sigla, nagdadala ka ng buhay, nagpo-produce ka ng another fruit. Yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Nakukuha niyo yung point ko? Yun ang ibig sabihin nun. Nagpo-produce ka ng para magkaroon ng buhay. Dito sa gawain ng Panginoon, dapat yan ang dala natin, buhay. Hindi yung nagdadala tayo ng pagkalanta, panghihina, pang-discouragement, pagbabackslide. Dapat we are bringing being or life to one another. Ang sarap kaya ng ganun. Di ba? Nai-encourage ako dahil sa'yo. Lumalakas ako, sumisigla ako dahil sa'yo. Ang anong ibig sabihin nun? Nakikitaan kita ng fruits. Nakikita mo sa'yo yung bunga ng relasyon mo kay Jesus. Yun ang gustong ipakita dyan. We are to bring into being, the word into being alive, maging mabuhay, mga kapatid. Yan sinasabi ni Jesus.